Emmanuel's POV. Bakit po ba panay ang hilot kayo sa sentido ninyo, Daddy? Tanong ko habang nakahiga sa sofa. Hawak ang laruan kong dinosaur at nakatingin kay Daddy na parang sobrang pagod. Nasa tabi ko si Ate Ariana, pinupunasan ng pawis ko sa noo, kaya hindi naman ako masyadong pinagpapawisan. Gusto ko lang siyang laging malapit. Napatingin si Daddy sa akin, tapos gumiti kahit wala siya sa mood. Ilang araw na lang kasi, anak, sabi niya. Darating na ang mommy noemi mo. Gusto niyang i-celebrate birthday mo kasama ka? Natigilan ako. Si mommy Noemi? Dito? Tanong ko pero parang may kung anong mabigat ang biglang bumagsak sa dibdib ko. Tumango si Daddy. Bigla akong napaupo. E di hindi na po ako makakapunta sa yate ni Tito Drake? Kumunot ang noo ko. Tapos napatingin kay Ate Ariana. Ayoko po. Gusto ko sa yate. Gusto ko po ngayon na. Ayoko pong hintayin pa si mommy Noemi. Narinig ko si Daddy na napabuntong hininga. Nakita ko yung parang saglit siyang tumingin kay Ate Ariana bago ko muling tinitigan. Okay, sabi niya. Kung gusto mo talaga, pupunta tayo sa yate ngayon, kahit magalit pang lola mo. Nagulat ako. Talaga, Daddy? Yay! Napayakap ako agad sa leeg niya. Napatingin ako kay Ate Ariana. Nakatitig lang siya sa amin ni Daddy, tahimik pero parang may iniisip. Nakangiti ako pero sa loob-loob ko, kapag dumating na si Mommy Noemi, baka hindi pa kami magkasama ni Ate Ariana. Kaya ngayon pa lang gusto ko nang sulitin ang bawat araw. At hindi ko alam kung paano pero gusto ko lang silang dalawang laging magkasama, si Daddy at si Ate Ariana. Gusto ko sila para sa isa't isa, kahit ayaw ng lola, kahit may Mommy Noemi. Nasa loob kami ng silid ko ni Daddy. Tahimik siya habang nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang laruan kong robot. Ako naman nakahiga na pero hindi pa ako inaantok. Tahimik ang buong bahay pero ramdam ko ang bigat ng tanong na gusto niyang bitawan. Anak? Mahinang sabi ni Daddy Zephyr. Masaya ka ba na uuwi ng mommy mo? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko agad nasagot. Gusto ko sanang sabing oo kasi yon ang dapat, di ba? Pero hindi ko naramdaman yung kilig na inaasahan ko. Okay lang po, sagot ko sa wakas. Pero mas masaya po ako kapag nandito si Ate Ariana. Hindi agad nagsalita si Daddy. Parang may kung anong bumigat sa mukha niya, pero pinilit niyang ngumiti. Alam mo namang mahal ka ng mommy mo, di ba? Tumango ako. Opo, pero palagi siyang wala. Hindi niya po ako pinapatulog. Di niya ako pinapainom ng gatas. Di niya ako pinupunasan kapag pawis ako. Hindi siya si Ate Ariana. Tahimik na napayo ko si Daddy. Kapag nandito po si mommy, ayaw niyo po kay Ate Ariana, di ba? Hindi siya sumagot. E di ayaw niya rin sa akin, kasi gusto ko si Ate Ariana. Parang mas lalo siyang natahimik. Doon ko lang naramdaman na baka nasasaktan din siya. Pero gusto ko lang sabihin ng totoo, kaya muli nagsalita ako. Kahit uuwi na si mommy, sana wag niyang palayasin si Ate Ariana. Sana lang hindi mawala sa akin si Ate Ariana. Tahimik na muli si Daddy. Nakaupo pa rin siya sa may gilid ng kama pero hindi niya ako tinitingnan. Parang may iniisip siyang malalim. Doon ko naisip magtanong, Daddy? Mahinahan kong sabi. Love mo pa ba si mommy? Napalingon siya sa akin, sandaling natigilan. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Tanong niya. Pilit ang ngiti pero hindi umabot sa mata. Kasi po, ngumungaya ako ng labi. Uuwi na po si mommy pero parang di ka masaya. Hindi ka po excited. Hindi siya agad sumagot. At doon, kahit di niya sabihin, ramdam ko. Ramdam ko sa katahimikan niya, sa bigat ng tingin niya sa akin. Parang may bumabagabag sa puso niya. Parang hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ko. Hindi mo na po siya love, no? Bulong ko. Halos hindi na marinig. Doon siya tumingin sa akin, malalim, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Inawakan niya ang kamay ko, mahigpit, mainit. Parang pinaparamdam niya sa akin na kahit gaano kagulo sa puso niya, mahal niya pa rin ako. Basta ang importante, mahal na mahal kita, anak, bulong niya. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Tumango ako, pero kahit ganon mas lalo kong naiintindihan. Si Daddy, hindi niya na siguro mahal si mommy pero siguro takot siya. Takot siyang masira ang dapat ay buo naming pamilya. Kaya ako na lang ang gagawa ng paraan. Ayokong malungkot si Daddy. Ayokong mawala si Ate Ariana. Ayoko na masyadong maraming pero sa buhay namin.
Gusto ko ng masaya. Gusto ko si Ate Ariana. Gusto ko ng pamilya kung saan masaya si Daddy. At kahit bata lamang ako, alam kong hindi love ang dahilan kung bakit uuwi si Mommy. Zephyr's POV. Alas 5 pa lang ng umaga, pero gising na ako. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa impet na hikbe na unti-unting lumalakas. Nanggagaling ito sa silid ni Emmanuel. Agad akong tumayo at mabilis na nagtungo doon. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin ang anak ko na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang kanyang unan habang umiiyak. Nanginginig ang balikat niya at kahit anong yakap at tapik ang gawin ko, hindi ko siya mapatahan. Anak, anong problema? Nasaktan ka ba? May masama bang panaginip? Sunod-sunod kong tanong pero umiling lang siya at tumigpit ang pagkakayakap sa unan niya. Gusto ko si Ate Ariana. Bulong niya sa pagitan ng hikbi. Hindi ko na alam ang gagawin. Iba ang hagulgol ni Emmanuel ngayon. Malalim. Puno ng takot at lungkot. Kaya ang unang pumasok sa isip ko ay si Ariana. Siya lang ang may kapangyarihang patahanin ang batang ito. Agad akong nagtungo sa silid ni Ariana. Katok ako ng katok at sa ilang saglit lang bumukas ang pinto. Nagulat ako dahil si Ariana halos hindi pa ganap na gising. Namumungay ang mga mata, halatang bagong gising at wala pa sa sarili. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang manipis na pantulog at kitang-kita ko kung paanong bumaghat ang katawan niya sa ilaw mula sa hallway. Walang suot na bra. Lumingon agad ako sa gilid. Pilit kinokontrol ang sarili. Hindi itong oras para sa maling atensyon. Si Emmanuel. Agad kong sabi, tuyo ang boses. Umiiyak, hindi ko siya mapatahan. Baka ikaw lang makapagpapakalma sa kanya? Doon lang sila, tuluyan na nagising si Ariana. Napakislot siya, dali-daling kinuhang robe sa tabi, isinuot at saka mabilis sa sumunod sa akin. Pagkarating namin sa kwarto ni Emmanuel, agad siyang lumapit sa bata. Para bang nawala ang lungkot at takot ng anak ko nang maramdaman niya ang presensya ni Ariana. Emmanuel? Mahinahon niyang sambit, sabay haplo sa buhok ng anak ko. Bakit ka umiiyak? At doon, sa pagitan ng mga hikbi, lumabas ang takot ni Emmanuel. Ayoko po mag-Amerika, Ate Ariana. Ayoko kay Uncle Timothy. Gusto ko dito lang. Gusto ko kayo. Napapikit ako. Masakit kasi alam ko kung saan nanggagaling ang takot na yon. Sa sariling ina ko, kay Doña Esmeralda. Siya lang ang may ideya na ipadala si Emmanuel sa Amerika. Hindi ko kailanman binanggit na gusto kong ilayo ang anak ko. Ang lahat ng yon kagustuhan niya lang, dahil ayaw niya kay Ariana. Hindi ka pupunta ng Amerika, mariin kong sambit. Nalapit sana ako, pero pinigilan ko ang sarili. Hinayaan ko munang si Ariana ang kasama ni Emmanuel. Promise? Tanong ng anak ko, nangingilid pa rin ng luha. Tumango ako. Promise, anak. Hindi ko hahayaan na ilayo ka sa mga taong nagpapasaya sa'yo, lalo na kay Ate Ariana. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang unti-unting pagkalma ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, may biglang sumiksik na damdamin sa dibdib ko. Gusto ko silang dalawa sa buhay ko, pero hindi to ganon kadali, lalo na't may ina pa ang anak ko at may kasunduan pa kaming dalawa ni Ariana. Kasunduan na may halagang 10 milyon kapalit ng pananatili niya sa tabi namin. Pero habang nakikita ko ang tunay na dahilan kung bakit siya narito at kung ano man ang tatanungin, sana hindi lang si Emmanuel ang mapalapit sa kanya, pati ako. Third person's POV. Unti-unting bumalik ang liwanag sa mukha ni Emmanuel nang marinig niya ang salitang inaasam-asam niya. Talaga po, Daddy? Pupunta na tayo sa yate ni Tito Drake? Halos pasigaw na tanong ni Emmanuel. Puno ng tuwa ang mga mata. Tumango si Zephyr. May bahagyang ngiti sa labi habang tinatapik ang ulo ng anak. Oo, anak. Tatawagan ko na si Tito Drake mo ngayon din. At sa isang iglap, hinugot ni Zephyr ang telepono mula sa bulsa ng pajama at agad tinawagan ng matalik na kaibigang si Drake. Sandali lang at nagkasundo na silang may magaganap na mini getaway sa yate. Habang abala si Zephyr sa pakikipag-usap sa telepono, masayang nakayakap si Emmanuel kay Ariana. Nang ibaba ni Zephyr ang tawag, agad nang bumaling sa kanya ang bata. Daddy, dapat po si Ate Ariana mag-swimsuit ha? Yung makulay, yung parang sa TV? Napatingin si Zephyr kay Ariana.
Ang babae naman nakangiti lang habang tinatakpan ng bibig sa pagkagulat. Medyo tinamaan na ng hiya pero si Zephyr napanunok ng laway. Biglang pumasok sa isipan niya ang imahe ni Ariana sa swimsuit. Basa, kumikislap ang balat sa ilalim ng araw at ang koroban ng katawan nitong matagal niya nang pinipilit na wag pagtuunan ng pansin. Damn! Mabilis niyang inihilig ang ulo. Pilit na itinataboy ang imahinasyong iyon. Pero huli na. Tumibok na ang imahinasyong matagal na niyang ikinukulong. Hindi naman kailangan ng swimsuit, anak. Pwede namang hindi lumusong si Ate Ariana sa tubig. Kunwari kaswal niyang sabi, pero merong kaba sa dibdib. Pero gusto ko po siyang kasama sa tubig, Daddy. Promise, hindi ako sasama sa pool kung hindi siya sasama. Hirit ni Emmanuel, sabay yakap ulit kay Ariana. Tiningnan ni Zephyr si Ariana. Sinalubong siya ng simpleng tingin nito, tila ba nagtatanong kung ano nga ba ang desisyon niya. At doon, muli siyang napanunok. Kung gusto mong magsuot ng swimsuit, Ariana, optional naman yon. Bigkas niya, pero may kakaibang tono sa boses niya. Malamig, pero may laman. Pag-iisipan ko, sagot ni Ariana, sabay kindat kay Emmanuel. Nagkatinginan silang dalawa ni Zephyr at sa isang iglap, naramdaman nilang pareho ng araw na ito hindi magiging ordinaryo, lalo kung hindi magsusuot ng swimsuit si Ariana. Masarap ang simoy ng hangin habang bumabaybay ang sasakyan ni Zephyr papunta sa private dock. Sa likod, hindi maipinta ang tuwa sa mukha ni Emmanuel. Panay ang kwento nito tungkol sa plano niya kung paano siya mapapaswimming kay Ariana. Kung paano siya maglalangoy kasama ng daddy niya. At kung gaano na kamahal si Tito Drake na kahit minsan masungit ito. Pero sa tabi ng bata, tahimik lamang si Ariana. Hindi niya malaman kung excitement ba ako ba ang bumabalot sa dibdib niya. Panay ang himas niya sa palad. Tila pinapawi ang pawis na hindi naman dulot ng init kung hindi ang nerbiyos. Pagdating nila sa dock, sinalubong agad sila ng staff ni Drake. Nakaayos ng lahat at ilang saglit lamang pumasok na sila sa loob ng malaking yate. Malinis, elegante at halatang mamahalin. Para bang isang mundo na hindi dapat niya ginagalawan. Isang lugar kung saan po pwede siyang matukso o matukso sila sa kanya. Wow! Bulalas ni Emmanuel habang tumatakbo papunta sa pool area ng yate. Ate Ariana, mag-swimming na tayo, dali! Napalingon si Ariana kay Zephyr. Nakasalukuyang pinagmamasdan lang siya habang naglalakad papunta sa lounging area. May hawak itong juice, relax ang tindig, pero seryoso ang mga mata. Para bang binabasa ang laman ng isip niya. Biglang lumapit si Zephyr at sumabay sa paglakad niya. Nababahala ka, aniyang bigla, walang paligoy. Napatingin si Ariana sa kanya. Ha, hindi naman. Ngumisi si Zephyr ng matalim. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko kagabi. Napakunot ang noo ni Ariana. Napanunok siya at nag-iwas ng tingin. Ito na naman siya. Wala akong gusto sa kanya. Pabulong niyang tugon. Tila hindi kontento si Zephyr. Nilapit pa nito ang mukha sa kanya. Sigurado ka? Dahil mukhang mas bagay kayo. Napaatras si Ariana sabay tawa ng pilit. Napaka-random ng tanong mo. At saka, Ate Ariana, sigaw ni Emmanuel mula sa loob. Magpalit ka na ng swimsuit. Napapikit si Ariana. Diyos ko, ito na naman. Pagharap niya ulit kay Zephyr, may kakaibang ningning sa mata nito. Hindi siya nagsalita, pero para bang alam niyang naiilang si Ariana. Pwede ba namang hindi sundin si Emmanuel? Pero napatingin si Zephyr sa loob. Kung gusto mong mapaligaya siya, suotin mo na yan. Huwag ka lang maghuhulog sa tubig. Mahirap sagipin pag maraming naaakit. Napakunot ang noo ni Ariana. Ano raw? Pero si Zephyr ngumisi lang at tinalikuran siya. Naiwan si Ariana na parang binuhusan ng malamig na tubig. Pambihira ang lalaking to. Habang nagbibihis sa isa sa mga guest room ng yate, pinagmamasdan ni Ariana ang sarili sa salamin. Suot niya ang simpleng one-piece swimsuit na binili ni Zephyr mismo. Walang masyadong pinapakita pero dahil sa hubog ng kanyang katawan, hindi niya mapigilan ang sariling mangilabot. Paano kung mapatitig sila? Paano kung mapansin ni Drake o ni Zephyr mismo? Paano kung
Napailing siya. Hindi siya pumunta dito para pag-agawa ng dalawang daddy. Hindi ito teleserye. Pero nang lumabas siya ng silid at naglakad papunta ng deck kung saan naghihintay sina Zephyr at Drake, parehong tahimik at parehong biglang napalingon sa kanya, parang tumigil ang oras. At doon naisip niya, hindi na talaga ito ordinaryong araw lamang. Wow! Sabay na nasambit ni Zephyr at Drake habang nakatitig kay Ariana na dahan-dahang lumabas mula sa silid, suot ang kanyang simpleng one-piece na swimsuit. Parang huminto ang oras. Napatingin si Ariana sa kanilang dalawa, parehong matipuno, parehong ama at parehong parabang nakalimutan kung paano huminga na makita siya. Hindi niya maimbenta ang ekspresyon sa mukha ni Zephyr. Hindi siya makapagsalita pero halata ang bigla ang pagkatulala nito. Habang si Drake napangiti na lamang, ngayon lang siya nakakita ng sirena sa gitna ng dagat. Biglang nagsigaw ng dalawang bata, si Emmanuel at si Bella. Ang anak ni Drake at nang makita si Ariana, "Yehey! Ate Ariana, ang ganda mo! Tara na sa tubig!" Sigaw ni Emmanuel habang tumatakbo papunta sa kanya. "Tita Ariana, ang pretty mo, parang Barbie!" Dagdag naman ni Bella habang nakangiting humawak sa kamay ni Ariana. Napangiti si Ariana kahit may kung anong kirot sa dibdib niya. Pilit niyang pinanatili ang kasiyahan sa kanyang mukha kahit ang puso niya'y unti-unting nadudurog. Hindi dapat ganito, bulong ng isip niya. Bawal to. Hindi dapat ako malapit sa kanila. Hindi ako dapat makisaya sa ganitong eksena. Naramdaman niyang tila isa-isang nawawala na ang limitasyon sa pagitan ng kontrata nila ni Zephyr. Ang simpleng kasunduan na dapat professional lang, unti-unti nang nagiging mas personal, mas emosyonal, at kung paano masisira yon. Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Emmanuel na masayang tumatawa at pinaghahampas ang tubig kasama si Bella. Napatingin siya kay Zephyr na ngayon nakaupo sa gilid ng pool. Patuloy pa rin pinagmamasdan siya. Sa mga mata nito ay naroon ang isang uri ng pagkalinga na hindi niya nakita sa unang pagkakakilala nila. Hindi ito yung tipikal na suplado at tahimik na Zephyr. Ibang Zephyr ang kaharap niya ngayon. Isang amang masayahin, malambing, tila nagkakagusto. At paano kung matanggal ako sa trabaho? Ang sagot niya sa sarili ay mabilis at simple at galing sa puso. Okay lang. Kahit mawalan ako ng 10 milyon, kahit mawalan ako ng oportunidad, basta mapasaya ko si Emmanuel kahit ngayon lang, kahit silang pagkakataon. Alam niya, malapit na siyang mawalan ng mawalay sa mag-ama na itinuring niyang tahanan. Ngunit para kay Emmanuel, ang batang minahal niya na parang sarili, handa siyang isugal ang lahat, kahit ang sariling damdamin. Ariana's POV. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng pool habang pinagmamasdan ng dalawang bata, si Emmanuel at Bella na masayang naglalaro sa tubig. Paulit-ulit ang tawa nila, parang musika sa tenga ng kahit sinong may pusong bato. Pero sa akin, sa puso kong pulo ng kaba at pangamba, tila ba mas lalo akong nilulunod ng sariling iniisip. Hindi ko napansin na may lumapit na pala sa akin. Hindi ka ba sasama sa kanila? Tanong ni Drake, ang malapit na kaibigan ni Zephyr. Umupo siya sa tabi ko, may hawak na inumin at may nakangiting mukha, pero latang may basang pag-aalala sa mga mata niya. Umiling lang ako. Okay na po ako dito, gusto ko lang pong panoorin sila. Napansin siguro ni Drake ang bigat sa boses ko. Marami kang iniisip, mahina niyang sambit. Lumingon ako sa kanya, saglit lang, pero sapat para makita niyang hindi ako makatanggi. At oo, hindi lang to tungkol sa trabaho. Hindi lang to tungkol sa kontrata. Ito'y tungkol sa puso ko, sa damdamin ko at sa kasinungalingang unti-unti kong nilulunok araw-araw. Hindi ko na alam kung tama pa to, bulong ko. Parang lahat ng ginagawa ko ngayon, puro mali. Kung tungkol sa kontrata yan, sabi ni Drake, medyo lumapit pa sa akin. Ariana, kung sakaling mawalan ka man ng trabaho, kukunin kita. Ako ang magbibigay sa'yo ng bagong simula. Hindi mo kailangang matakot. Napalingon ako sa kanya. Kita sa mata niya ang sinseridad. Pero bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang biglang pagbabago ng hangin. Mula sa likod namin, may isang presensyang dumating. Mainit, matalim, mabigat. Si Zephyr, nakatayo siya ilang hakbang mula sa amin. Basa pa ang buhok, suot ang white button down na hindi na isara hanggang dibdib.
Pero hindi yon ang nakatawag pansin ko, kundi ang pagkakatitig niya kay Drake at sa pagkakaupo naming dalawa. Ano to? Malamig niyang tanong pero may apoy sa tono. Tumayo si Drake. Nakatawang walang naririnig. Nag-uusap lang kami. Ganun ba? Tumitig si Zephyr kay Ariana. Nagpapalitan ba kayo ng pangakong trabaho? Hindi ko alam kung aatras ako o sasagot pero ang puso ko bumilis ang pintig. Zephyr, gusto ko sanang magpaliwanag pero pinutol niya ako. Alam mo, Drake, malumanay ang tono niya pero mapanganib. Kung may gusto kang kunin, siguraduhin mong hindi yan ang sakin. Napatigil si Drake. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Zephyr kay Ariana. Tumingin sa akin, diretso sa mga mata kong nalilito, kinakabahan, pero may tinatagong saya sa kaunong nararamdaman kong pagtatanggol. Wala akong sinabi sa kontrata na hindi kita pwedeng angkinin kung gugustuhin ko. Bulong niya habang nakatitig sa akin. Naparunok ako ng laway, ang init ng hininga niya, ang titig niya tila ba may ibig sabihin, ang kamay niya bahagyang dumikit sa balikat ko. Marahan ngulit may bigat na pag-aari. Hindi mo kailangang kunin si Ariana, Drake. Dagdag pa ni Zephyr, ngumiti pero may halong pahiwatig. Dahil hindi siya mawawala sa akin, hindi ko siya pababayaan at lalong-lalo na bahagyang dumikit sa balikat ko. Doon sa gitna ng init ng araw, ng pagtilamsik ng tubig, ng tensong halos mahawakan, alam kong hindi to basta kontrata lang. Ito ang simula ng pagsabog. Tipid ang naging tugon ni Drake sa sinabi ni Zephyr, isang ngiting may kahulugan, may halong pagtataka at bahagyang panunukso. Para bang may nalaman siya o baka matagal na niyang napapansin ang hindi maanim namin ni Zephyr. Bakit ka ganyan ka-sincere, Zephyr? Tanong ni Drake sabay inom sa hawak niyang malamig na juice. Parang hindi ikaw yon. Bahagyang natigilan si Zephyr, halatang hindi niya inaasahan ang tanong. Tiningnan niya si Drake, tsaka tumingin sa akin. Titig na hindi ko maintindihan. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan ng sariling paniniwala o ng takot na baka mabuking ang totoong damdamin niya. Para kay Emmanuel, sagot niya, mahinahon ngunit diretso. Ayokong masaktan ng bata. Ayoko na mawalan siya ng taong mahalaga sa kanya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Gusto kong maniwala na si Emmanuel lang talaga ang dahilan, pero sa bawat salitang binibitawan ni Zephyr, sa bawat titig na binibigay niya sa akin, parang may mas malalim pa. Parang di lang pagiging ama o responsibilidad, parang ako mismo ang dahilan. Kahit hindi niya masabi, kahit ayoko mag-assume, kahit pinipigilan ko na umasa. Hindi ko mapigilang kiligyan ng bahagya, hindi ko mapigilang mapaisip na baka may nararamdaman na rin siya. Baka hindi lang ako ang unti-unting nahuhulog, pero kasabay ng saya ay ang lungkot. At ang takot dahil alam ko may kontrata, may hangganan, at ako mismong pumirma sa papel na yon. 10 milyon, kapalit ng puso ko, kapalit ng kaligayaang maramdaman ang tunay na pagmamahal mula sa isang lalaking kagaya ni Zephyr. Hindi ko na malayan na payoko ako, tahimik, pilit nilulunok ang bumibigat na pakiramdam. Kahit maingay sa paligid, kahit may tawanan, kahit may harutan sa pool, ang mundo ko tila naging masikip. Dahil ang puso ko hindi ko na alam alin ang susundin ng kasunduan o ang damdaming unti-unti nang hindi kayang itago. Tumayo si Zephyr, napatingala ako. Inabot niya ang tuwalya at marahang tinakpan ang balikat ko. Malamig na hangin, baka lamigin ka, sabi niya. Kaswal lamang pero may lambing. Hindi ko na alam paano pipigilan ang sarili ko. Ang totoo, gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang tanungin kung ano talaga ang nararamdaman niya pero hindi pwede. Hindi dapat. Kaya ngumiti na lamang ako, ngiting pilit, ngiting puno ng tunog. At sa gitna ng lahat ng yon, napansin kong si Drake ay tahimik na nakatingin sa amin. May halong amusement sa mga mata niya, para bang alam niyang merong namamagitan at mukhang hindi na ito kayang itago pa. Totoo nga siguro. Minsan, kahit anong kontrata pa ang isulat, kapag puso ng dagdikta, wala nang po pwedeng sumalungat.